Senator Trillanes, ha? Patungkol doon sa isiniwalat di umano, naman talaga, dami-daming panahon, bakit hindi pa ito nagawa noon, para talagang kailangan at timing para sa akin, sa akin, timing ito, para hindi pag-usapan, ito mga naibubulgar dito sa hearing, sa confirmation of charges, laban kay Pangulong, dating Pangulong Duterte, at timing para i-boost si VP Sara. So, tingnan muna natin, tatong muna tayo mga klila. Total naman, 7 minutes pa yan. Okay, let's go. Ay, sounds. From resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigators. Magandang hapon, Senator Trillanes, and thank you for joining us. I know you're very busy, but thank you for joining us today. Ay, Senator. Magandang hapon po sa inyo, kasama kayo kay Miss Ami. Lumalabas na si mga klila, hindi nyo alam. Pero anyway, titikip na namin ito malamang bukas sa briefing kasi nag-viral siya. May mga ex-marines daw, mga sundalo, na nagpakilala, na alam daw nila nangyari sa ICC at ang ICC daw bayaran. Sorry, December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta, na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Zaldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinaparating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview ng mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Zaldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman ng mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Zaldico. At bilang isang abogado po ay napapahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Nabayaran daw. At parang mayroong kinalaman si Senator Trillanes doon. Mga ito sa akin, for me, my take, gusto nilang pahinain yung credibility ng ICC dito. Yun yung nakikita ko. Kasi makikita naman mga clear ng ICC sa mata natin ay neutral. Wala kinakampihan. Pero ngayon, gustong palabasin. Bakit? Sinimulan kasi ni VP Sarang banggitin na bias ang ICC. Remember that? Bias daw ang ICC. Pero ngayon, papalabasin nila, mayroong nagbabayad or nagbayad. Diba mga kaklir? Kung di mo naman to very, very timely. Kung totoo ito, di ba dapat noon pa? Hindi ba dapat noon pa si dating Pangulong Duterte nagsabi nito? Eh samantala siya nga naghamon, di ba? Sisipain pa daw niya ICC. Ngayon na, hurry up, make the investigation. Wala silang ganitong klaseng kwento. Pero ngayon, para masira ang ICC sa paningin natin, gumawa ulit sila ng kwento na binayaran daw ang ICC prosecutors. Sir, I appreciate that you heard the press conference kanina, yung mga salient points. Ang allegation nitong si Lilith Baligot ay meron daw dalawang maleta, 56 million converted to US dollars, $2 million daw, idinaan sa inyo para doon sa ICC investigators who were in the country as early as December 2023. Ano pong response niyo doon? Ito po, I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Zaldico para sa mga ICC investigations o kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Lahat ng
araw. Ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-malira na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Tapos, ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel cases against Larry Baligod, si Mike Defensor, Jay Sonsa, at doon sa mga dating sundalong na umarap kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo mag-distract dito at hahabulin. Teka lang mga kakwil. Ibig mo sabihin, involved na naman si Mike Defensor dito? Involved na naman si Jay Sonsa dito? Eh, di ba known na to for manufacturer ng fake news? Talaga? Sila na naman. Talaga sila yung involved. Mga kredirin nyo, tahimik kahapon sa confirmation of charges, di ba? So, ano to, matapos, gumawa ng kwento? Parang Gutesa? Nilamay? Ang paggawa ng kwento? Diba? Nag-manufacture na naman ng kwento. Oh. Ulit. Sige. Let's move on. Hindi natin ito mga ito. Kami. Senator, confirm na namin, nagpunta pa rin talaga mga nagpunta rito from ICC noong 2023, di ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya at will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge siya. Ngayon, ito pong ginawa nila Baligod at itong mga umarap na ito ng mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice yan ng ICC. ICC mismo. Ano po yung specific violation? Ano po yung specific violation ng Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yeah, they will have to deal with that. At yun, sana gawin ito ito kasi... Ano, obstruction of justice? Yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. Ngayon, dito po, ano po yan? Sensitive po, alam nila, laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang may tulak yung kanilang agenda, well, pagpapayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng justisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to. Actually, tingnan natin yung Article 17 ng Rome Statute, ha? Para meron tayong context rito. Article 70 of the Rome Statute of International Criminal Court grants the International Criminal Court jurisdiction over intentional offenses against its administration of justice. Okay, doon ginagawa niya yun. Ginagawa nila ngayon. Na sinasabing bayaran daw ang ICC. Such as false testimony, forging evidence, and witness interference. It allows the court to prosecute acts undermining its integrity with penalties including imprisonment up to 5 years and or offenses. Oo nga mga ka-clear, pwede kasi sinisira nila ang integrity ng ICC. Well, according to Senator Trillanes, they are just making up stories. Walang ganun nangyari, dinideny niya. So, it's up to them to prove that. Diba? Ang problema kasi ngayon, mga ka-clear, usong-uso ang paggawa ng mga fake, na mga kwento. Kanino ba ito nagmumula? Ba? Kanino ito nagmumula? Nasa na tayo, okay? Balik tayo dito, kahit konti, bago tayo mag-start doon. Diba? Galit si Senator Trillanes eh. Huwag nila sasabihin na nasa tama sila dito kasi talagang sasamayin sila sa akin. Huwag nila sasabihin na nasa tama sila dito kasi talagang sasamayin sila sa akin. Pero sir, at least by appearances, ang pinapalabas dito ay may connection na bale, ang ICC doon sa corruption sa flood control project. So, inilink po ngayon ang daw. Talaga, sa flood control projects talaga. Something very, very local, something very, very controversial and scandalous with something that is happening in The Hague. Yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Wala po katotohanan yan at dahil dyan, kakasuhan ko sila ng cyber libel at I am expecting nakakasuhan din sila ng ICC. Mga clear, samantalang dati hindi ito nababanggit ha. Hindi ito nababanggit. So talagang parang gawa-gawang kwento talaga to. Obstruction of justice. Kasi nakita niyo yung intention nila. Talagang budumisan. Una, ito lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano naman ito, paano mo ilalabas yung $2 million? Hindi na naisip ko. Paano mo ilalabas yung $2 million? Dollars na cash. Hindi ko maisip eh. Di ba? Pero pilit na pilit eh. Kailangan nilang idikit para lang madumisan. Especially ngayon na ongoing yung confirmation of charges hearing. At yung maliwanag sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama dito. Senator, kung hahabulin sila ng ICC, what can the ICC do to them? Anong pwedeng maging sanction sa kanila? Ay, yun na nga po. Di ba yung obstruction of justice? Marami na pong nakulong. Pwede sila sampahan mismo, mga clear. Pwede sila sampahan ng kaso mismo ng ICC. Pinakita natin sa inyo, no, yung Article 70. Kung na, maliliit na sentence sa 5 years but still, the issue, ano ka? Kakasuhan ka nila.
Ganun po yan. Hmm. Kasi ito, the fact na dinox nila i-identify, i-release yung mga pangalan, tapos pinicturan, that would put the lives of these investigators in danger. Tapos pati yung mga testigo, pinangalanan. Naku, hindi nila naintindihan yung implications nito. At yun ang gusto na mangyari para matakot. Alam naman natin, pati yung mga watchlist, di ba? Drugs watchlist. Pinabanggit para matakot. So yun. So nakita nyo mga Chris, sa atin, no, sa ating pagkakakita rito, pinipilit. Di ba kahapon, tahimik sila eh. Di ba all of a sudden, meron na agad witness? Di ba? Na hindi naman lang nagsasita ever patungkol dito. Ngayon, meron na silang naratibo. Di ba? I mean, hindi ba tayo nasanay sa ganun? Again, Mike Defensor? Talaga? Mike Defensor, Jason, sa sino ba isa? Di ba?